Nang magpakasal ang anak ko, itinago ko ang isang sikreto na nagkakahalaga ng 955 milyon upang makita kung sino talaga ang tunay na magpapatunay ng respeto sa akin bilang tao. Ang pangalan ko ay Manuel Torres at ang ibabahagi ko ay lubos na nagbago ng pananaw ko tungkol sa pamilya, respeto at kung paano naaapektuhan ng pera ang puso ng mga tao. Ako'y 63 na ngayon at nabuhay na ako ng sapat para maintindihan na ang kayamanan ay may kakaibang paraan para ipakita ang tunay na ugali ng tao. Minsan nagpapakita ito ng kabutihan, ngunit mas madalas, hindi. Ngunit wala sa buhay ko ang nakapaghanda sa akin sa mga sumunod nangyari pagkatapos pumanaw ang mahal kong asawa na si Jennifer noong nakaraang tagsibol. Bago ako magpatuloy, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, pakiusap na gawin mo na at sabihin mo rin sa mga komento kung saang bansa ka nanonood. Gustong-gusto kong marinig ang mga kwento mula sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat, si Jennifer at ako ay nagbahagi ng 38 masayang taon na magkasama. Siya ang naging pundasyon ko. Siya ang gumabay sa akin. Naalala ko pa noong makita ko siya sa Howard University Homecoming Dance noong 1986. Pag-ibig iyon sa unang tingin. Hindi kami namuhay ng marangya. Ako ay nagtatrabaho bilang head ng maintenance sa City Hospital. Si Jennifer ay isang guro sa 3rd grade sa isang malapit na paaralan. Namuhay kami ng payak sa isang 3 silid-tulugan na bahay sa timog silangan ng Washington, D.C. Pinalaki namin ang aming anak na si Juanito Pascua at hindi namin kailanman nagkulang sa mga mahahalagang bagay. Nang sabihin ng mga doktor na may advanced pancreatic cancer siya, binigyan kami ng 3 buwan lang. 3 buwan para harapin ito, sabihin ang mga bagay na hindi pa namin nasasabi, maghawak kamay hanggat kaya, at simulang isipin ang isang mundong ayaw kong malampasan nang wala siya. Sa isa sa mga huling tahimik naming sandali sa ospital, bumulong siya sa akin. Napakahinang boses na halos hindi ko marinig dahil sa mga makina. Sam, may isang bagay sa safety deposit box sa First National Box 247. Ang susi ay nasa jewelry case ko sa likod ng velvet lining. Inakala kong mga dokumento ng pamilya iyon, siguro mga birth certificate o mga lumang savings bonds ng kanyang lola. Palagi si Jennifer ang type na ingatan ang mga mahahalagang papel. Akala ko ilang libong dolyar lang ang nasa loob. 2 linggo pagkatapos ng libing, habang nawawala ako at kailangang maging abala, pumunta na ako sa bangko. Isang mabait na teller na nakakaalala kay Jennifer mula sa mga madalas niyang pagbisita ang nag-guide sa akin papunta sa vault na may mainit at mahabaging ngiti. Napakabait po ni Mrs. Torres, malumanay niyang sabi, nakikiramay po ako sa inyong pagkawala. Tumango lang ako, hindi mapaniwala ang magsalita at binuksan ko ang kahon. Sa loob ay isang makapal na Manila envelope, halos hindi kasya dahil puno ito. Nanginginig ang mga kamay ko nang buksan ko ito, iniisip ko pa rin na may mga insurance form o lumang mga larawan. Pero ang nakita ko ay nagpaupo agad sa akin. Puno ng mga legal na papel, mga trust fund files, mga tala ng investment, mga deed ng ari-arian, lahat nakapangalan kay Jennifer sa kanyang maiden name, Jennifer Catherine Mitchell. Mga pangalan at account na hindi ko pa naririnig noon. Sa likod ay may handwritten na buod sa pamilyar niyang sulat kamay na parang guro. Ang numero sa ilalim ay ikinagulat ko, 94,247,293.17, halos 95 milyong dolyar. Kinailangang basahin ko ito ng paulit-ulit bago ko lubos na maunawaan. Isang security guard na malapit lang ang lumapit upang tingnan ako dahil matagal na akong nakaupo roon. Ang aking Jennifer, ang aking mabait, hindi makasariling guro, ay may napakalaking kayamanan na halos 3 dekada nang tinatago at wala akong alam. Sa lahat ng mga taon, nagtrabaho ako ng dagdag na oras.
Pinag-ipunan ang bawat gastusin na bahala sa mga bayarin at matrikula sa kolehiyo. At habang ginagawa ko iyon, tahimik niyang iningatan ang napakalaking yaman na ito. Ngunit ng pag-isipan ko, naintindihan ko, mas kilala ni Jennifer ako kaysa sa sarili ko. Alam niya ang aking pride. Alam niyang kailangan kong maramdaman na ako ang nagbibigay para sa aming pamilya sa pamamagitan ng sariling pagsusumikap. At tama siya. Pinili kong huwag munang sabihin kay Juanito tungkol sa pera. Katatapos lang niyang mag-medical residency sa Johns Hopkins at malapit nang magsimula sa bagong trabaho bilang pediatric surgeon. Nakatayo na siya sa sariling mga paa, bumubuo ng buhay. Gusto kong makita kung kailangan bang baguhin ng perang ito ang anumang bagay o kung babaguhin ito ang lahat. Palaging isang magalang at mabait na anak si Juanito. Tumatawag siya sa akin linggo-linggo, bumibisita kung kailan makakaya at hindi niya kailanman pinababa ang tingin sa akin dahil sa aking trabaho. Ngunit kamakailan lang may kakaibang tunog sa kanyang boses, isang dagdag na enerhiya, parang dati bago ang malalaking pagsusulit. 3 buwan matapos kong malaman ang sikreto ni Jennifer, bumaba si Juanito mula Baltimore na may malaking ngiti at kwento. "Tatay, gusto kong ipakilala sa iyo ang isang espesyal na tao," sabi niya, na para bang bata ulit. "Siya si Evelyn Navarro. Hihingin ko siyang pakasalan." Hindi ko kilala ang pangalan, pero ang paraan ng pagsabi niya na para bang ito ang pinakamahalagang balita sa kanyang buhay ay kumuha ng atensyon ko. "Kwento mo sa akin siya, anak." Nagliwanag ang buong mukha ni Juanito. Kahanga-hanga siya, tatay. Matalino, maganda at mabait. Tinatapos niya ang kanyang MBA sa Georgetown at ang pamilya niya napakasikat. Ang tatay niya ang nagpapatakbo ng Navarro Capital Management. Hindi pa rin pamilyar sa akin, pero ang paghanga sa kanyang boses ay nagsabi ng lahat ng kailangan kong malaman. "At mahal mo siya?" "Mahal na mahal ko siya," sabi niya, kumikislap ang mga mata. Nagtanong siya kung pwede niyang dalhin si Evelyn sa susunod na linggo para sa isang simpleng hapunan, parang dati noong bata pa siya. Siyempre pumayag ako. Sabik akong makilala ang babaeng nanakaw sa puso ng anak ko. Pero napansin ko rin ang kakaiba. Nervous si Juanito, hindi dahil sa pag-ibig, kundi sa ibang bagay. Hindi ko matukoy kung ano. Si Evelyn Navarro ay lahat ng sinabi ni Juanito at higit pa. May hitsurang parang cover ng magasin, may gintong buhok at tahimik na kumpiyansa ng isang taong pinalaking naniniwala na mundo niya ang lahat. Mainit siya at maayos ang ugali, punong-puno ng papuri sa bahay ko at interesado sa mga taon ko sa ospital. Ngunit sa likod ng kanyang charm, may kakaiba. Isang banayad na bagay na hindi ko matukoy. Isang presensya na nagpapaisip sa akin kung ano talaga ang nakikita niya kapag tumitingin siya sa akin. May kakaiba sa paraan ng pagtingin ng mga mata niya sa paligid ng sala ko. Mahiyain niyang sinusuri ang mga lumang muebles, mga lumang litrato, mga munting palatandaan ng buhay na unti-unting nabuo sa paglipas ng panahon. Nang ihain ko ang hapunan gamit ang pinakamagandang pinggan ni Jennifer, mga pinggan na espesyal para sa amin, ngumiti siya, pero ramdam ko na para sa kanya na lumaki sa marangyang buhay. Medyo luma ang itsura nito. "Ginoong Torres, napakaganda ng mga sinabi ni Juanito tungkol sa inyo," magiliw niyang sabi habang hinahain ko ang aking ginawang pot roast na signature ni Jennifer. "Siguro napakasarap ng pakiramdam ng pagtatrabaho sa maintenance ng healthcare. Ikaw ang nagpapanatiling maayos ng lahat." Maganda ang boses niya, maingat ang mga salita, pero sa pagbigkas niya ng maintenance, bahagya akong naipit ng panga. Para itong papuri na may tinatagong ibang kahulugan. Hindi ito napansin ni Juanito o pinili niyang huwag pansinin. "Nagpapakumbaba lang si tatay," anin niya na may ngiti. "Hindi lang siya maintenance, siya ang head ng facilities management sa buong ospital. Hindi sila makaka-operate kung wala siya.
Ngumiti si Evelyn ng matamis muli. Siyempre napakahalaga ng mga essential workers. Yung parira lang yon, essential workers, ay parang nakalutang sa hangin na may bahid ng pangiinsulto. Hindi sa sinabi niya kundi sa paraan ng pagsabi na parang binibigyan niya ako ng papatak ng likod na may kasamang di gaanong palakpak. Pero si Juanito ay masayang-masaya, halatang umiibig at hindi naman bastos si Evelyn, kaya pinigilan ko ang sarili kong magsalita. Kung masaya ang anak ko, tiyak na makakayanan ko ang konting pagmamaliit mula sa magiging misis niya. Pero mamaya nung gabing iyon, habang papalabas na sila, narinig ko ang isang pag-uusap na huminto sa akin. Nasa kusina ako, iniiimpake ang tira-tirang pagkain para dalhin ni Juanito pabalik Baltimore nang marinig ko ang boses niya mula sa porch. Babe, sigurado ka ba na dito sa DC natin gagawin ang kasal? Malumanay niyang tanong. Parang mabait naman ang tatay mo pero... Ano? Mas matalim ang boses ni Juanito kaysa sa narinig ko dati. Wala naman, mabilis niyang sagot. Gusto ko lang sanay ang mga magulang ko sa ibang klase ng okasyon. Siguro pwede tayong magkaroon ng maliit dito tapos mas malaking pagtitipon sa country club para komportable ang lahat. Pinalaki ako ng tatay ko, matatag na sabi ni Juanito. Dito ang bahay ko. At gusto ko yan sa iyo, sagot niya na may banayad at maingat na tinig. Ang mga ugat mo, ang kwento mo, nakakapreskong pakinggan. Gusto ko lang siguraduhin na walang mararamdaman na hindi ka bilang. Minsan kailangan ng mga tao mula sa iba't ibang mundo ng konting adjustment. Narinig ko siyang malalim na huminga. Siguro tama ka, siguro pwede tayo sa club ng mga magulang mo. Huminto ako sa pag-iimpake ng pagkain. Ang anak ko, yung batang tinuruan kong maging proud sa pinanggalingan niya, ay unti-unti nang binabago ang sarili para makisama. Nang bumalik siya sa loob para kunin ang mga tira, hindi ako nagsalita. Yuminig lang ako sa kanya, sinabi kay Evelyn na ikinasiya kitang makilala siya at hiniling ang kanilang ligtas na paglalakbay. Pero nung gabing iyon, habang nakahiga mag-isa sa kama na pinagbahagi na namin ni Jennifer ng halos 4 na dekada, nagpasya akong itago pa ng kaunti ang katotohanan tungkol sa pera. Kailangan kong maintindihan kung gaano ito kalalim. Sa mga sumunod na linggo, habang umaandar ang mga plano ng kasal, nagsimulang magpalipas ako ng mas maraming oras kasama ang pamilya Navarro. At habang mas nakikilala ko sila, mas lalo kong naramdaman, hindi ko sila gusto. Si Carlos Navarro III ay isa sa mga taong kayang iparamdam agad ang kapangyarihan niya sa loob ng 5 minuto ng pagkikita. Namamahala siya ng mga malalaking pondo para sa mga mayayaman. Isang katotohanang palagi niyang ipinapaalala sa mga tao. Ang asawa niya, si Anita, ay ang klaseng babae na tinatawag ng lola ko na high society. Nag-oorganisa siya ng magagarang charity events at nagsasalita tungkol sa pagtulong habang tinatawid ang mga tao na naglilingkod sa kanya ng inumin. Ang bahay nila sa Potomac, Maryland ay parang isang makasaysayang mansyon kaysa isang bahay lang. May circular driveway, walang bahid ng dumi ang hardin, at ang tipong kayamanan na tahimik, hindi sigaw, pero sapat na malakas para marinig ng lahat. Nang inimbitahan ako ni Juanito sa kanilang bahay para sa hapunan, pakiramdam ko ay pumapasok ako sa isang museo. Manuel, sabi ni Carlos, habang mahigpit ang pagkakahawak ng kamay ko, na parang pagsubok sa lakas kaysa isang pagbati. Sabi ni Juanito, nagtatrabaho ka sa ospital. Siguro kasi kasiya siya ang trabaho, pinapanatili ang ilaw at lahat. Isa na namang magalang na insulto na nakabalot sa usapang maliit. May mga sandali, sagot ko ng kalmado. Mas maingat si Anita pero malinaw din ang mga pananaw niya. Habang umiinom ng cocktail na iniabot ng staff na nakauniforme, sabi niya, lubos kaming natuwa sa kasal. Ang sarap ng panlasa ni Evelyn sa mga tao. Isa yan sa mga kahangahangang katangian niya.
sariling panlasa sa mga tao. Parang si Juanito ay isang kakaibang koleksyon na napili niya ng walang plano. Sa buong hapunan, pinanood ko ang anak ko na unti-unting nawawala ang kumpiyansa. Ang binatang matatag na pinalaki ko ay naging maingat, sobra ang pagsang-ayon at pilit na nagtutugma sa paligid. Nang tanungin siya ni Carlos tungkol sa residency, parang minamadali ni Juanito ang mga nakamit niya na parang hindi ito mahalaga. Nang pag-usapan ni Anita ang budget ng kasal, agad na inalok ni Juanito na magbayad ng higit pa sa kaya niya. "Oh, huwag kang maging hangal, mahal," tawa ni Anita habang inilalagay ang kamay niya sa braso niya na parang bata na malambing pero naguguluhan. "Masaya kaming magbayad ng gastusin. Naiintindihan namin ang pagkakaiba sa pinansyal ng aming mga pamilya." Ang paraan ng pagsabi niya ng pagkakaiba sa pinansyal ay para bang malaking pabor ang ginagawa nila sa amin sa pagpayag na makapasok sa mundo nila. Parang mga asong ligaw na pinalad na pinapasok. Pero ang talagang nagalit sa akin ay ang usapan tungkol sa listahan ng mga bisita. "Ngayon, Manuel," sabi ni Anita habang binubuklat ang isang leather-bound planner, "kailangan namin ng listahan ng pamilya mo at mga kaibigan para sa mga imbitasyon. Kaya ng venue na mag-host ng 300 bisita. 300, nagpakasal kami ni Jennifer sa basement ng simbahan namin na may mga 60 bisita lang at ramdam na ramdam naming puno na iyon. Hindi kailangan ng marami," sabi ko. "Karamihan ng pamilya ko ay pumanaw na at mga 20 kaibigan lang ang gusto kong anyayahan." Lumakas ang ngiti niya. "Siyempre naiintindihan namin, mas maliit na pamilya ay maaaring maging mas intimate." Umalingas nga si Carlos, handang magpatuloy. "Siguro kailangan din nating pag-usapan ang seating plan," sabi ni Anita na parang hindi malaking bagay. "May ilang importanteng bisita tayo, mga senador, mga hukom, mga CEO, mahalaga na lahat ay komportable." Hindi niya kailangang sabihin ng diretsyo, naiintindihan ko na agad ang ibig niyang sabihin. Hindi ilalagay ang 20 kaibigan ko mula sa ospital at kapitbahayan sa tabi ng mga makapangyarihang politiko o mga executive ng korporasyon. Tahimik lang si Juanito. Tumango na lang siya na parang ayos lang lahat. Pag-uwi ko sa tahimik na bahay namin, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman, hiya. Hindi dahil sa kung sino ako o kung ano ang nagawa ko sa buhay ko. Hindi, kundi ang hiya na makita ang anak ko na tahimik na tinatanggap ang ideya na hindi na sapat ang pinanggalingan niya. Naalala ko si Jennifer, kaya niyang harapin ang mga Navarro ng may grasya. Ngumiti siya ng mainit, purihin ang alahas ni Anita, at sa paraang hindi kailangan itaas ang boses o mawala ang tiyaga, ipaalam sa kanila na hindi siya naa-impress sa pera nila. May paraan si Jennifer na tumayo ng matapang nang hindi dinadapa ang iba. Yung alaala na iyon ay tumama ng malakas sa akin, kaya tumigil ako sa pagmamaneho at umupo sandali para makapaghilom. Pagkatapos ng gabing iyon, tiningnan ko uli ang mga record ng pera na iniwan ni Jennifer. 75 milyon dolyar. Malamang na mas malaki ito kaysa sa mga Navarro, kahit na palagi silang nagpapakilala at nagpapakita ng kanilang pinong imahe. Mas maraming pera kaysa alam ni Juanito na nakatago sa bangko, pero hindi pa rin ako nagsalita. Kailangan ko munang makita kung hanggang saan ito aabot bago magdesisyon kung ano ang susunod. Habang papalapit ang araw ng kasal, naging mas halata ang mga pahiwatig na iyon. Sa isang cake tasting sa isang mamahaling panaderya sa Georgetown, sinabi ni Anita na nag-iingat sila sa gastos dahil hindi lahat ay kayang bayaran ang premium na klase. Habang binibisita namin ang lugar, isang eksklusibong country club na mas mahal ang bayad kada gabi kaysa kinikita ko sa kalahating taon, sinabi ni Carlos na napili ang mga miyembro. Pero pinatahimik ako na huwag mag-alala dahil bisita lang daw ako nila. Ang sandaling sumabog ang dam ay nang huling pagpupulong sa bahay nila para pag-usapan ang rehearsal dinner.
Nasa formal dining room kami, napapalibutan ng monogrammed na notepad at mga gintong panulat nang ilatag ni Anita ang seating chart. Manuel, sabi niya habang nakatingin sa mga papel, nilagay ka namin sa table 12, sa likod. Kasama mo ang ilan sa mga, sabihin nating casual na bisita namin. Akala namin mas komportable ka roon. Table 12, malapit sa kusina, kasama ang mga bisitang hindi talaga kasya sa larawan. Nakatuon si Juanito sa kanyang telepono. Si Evelyn naman ay abala sa mga flower arrangement. Wala sa kanila ang tumingin sa paligid. Tahimik akong tumango. Ayos lang ang table 12. Parang binigyan ko siya ng malaking pabor, kumislap ang ngiti ni Anita. Napakabuti mo, Manuel. Hindi lahat ay ganoon kaunawaing magbigay halaga sa mga detalye ng malaking kasal. Pero hindi pa tapos si Carlos. Salamat sa pagiging flexible mo, Sam. Pwede ba kitang tawaging Sam? Nakaka-overwhelm ang mga ganitong okasyon kung hindi ka sanay. Gusto lang namin siguruhin na lahat ay komportable, pero pati na rin matugunan ang mga inaasahan ng aming mga bisita. Mga inaasahan ng mga bisita nila, parang ako ay problema na magalang nilang sinusubukang ayusin. Naiintindihan ko, sagot ko ng kalmado. At totoo yon, naiintindihan ko ng eksakto ang nangyayari. Para sa kanila, hindi ako pamilya, ako ay pasanin. Isang bagay na kailangang tiisin, baka maawa pero hindi igalang. At ang pinakamasakit sa lahat ay hindi ang ugali nila. Nakaranas na ako ng mga pabulong na puna, pagtanggi at nakatagong pagkabigla ng buong buhay ko. Ang masakit ay pinayagan ito ni Juanito, ang anak ko, yung batang pinanood ko na nagtrabaho ng sobra para mabili ang mga libro niya na lumaking naririnig ang sabi kong walang kahihiyan sa matapat na trabaho. Yung batang palaging ipinagmamalaki sa mga kaibigan niya, ang tatay ko ang nagpapatakbo ng buong ospital. Yung parehong batang tahimik na umupo habang tinatrato ako ng mga biyenan niya na parang bisita lang sa kasal, isang estranghero. At ang mismong kasal, eksakto kung ano ang pinangarap ni Anita. Walang kapintas-pintas, maluho, nilikha para magpahanga. Ang country club ay tinakpan ng libu-libong rosas na may napakaraming kandila na parang isang katedral. Ang listahan ng bisita ay puno ng mga pangalan mula sa mundo ng politika, mga nangungunang law firm at mga opisina sa Wall Street. Suot ko ang pinakamagandang suit ko, yung binili ko para sa libing ni Jennifer, at pinipilit na hindi magpansin sa sarili. Sa table 12, katabi ko ang dalawang matandang kamag-anak ni Carlos na mukhang hindi alam kung bakit sila inanyayahan. Isang kaibigan sa kolehiyo ni Evelyn na buong gabi ay nakatutok lang sa telepono. Ilang iba pang bisita na tulad ko ay halatang pinamamahalaan kaysa pinararangalan. Mula sa likod ng silid, pinanood ko sina Juanito at Evelyn habang sinasabi ang kanilang mga pangako sa altar na malamang mas mahal kaysa sa taunang sahod ko. Mukhang elegante si Juanito sa designer tux. Nagniningning si Evelyn sa isang gown na narinig ko mas mahal kaysa sa sasakyan ko. Iniisip ko si Jennifer buong oras. Alam kong iiyak siya sa tuwa, pero alam ko rin na sasaktan ang puso niya sa nakita niya kung paano kami tinrato. Ang resepsyon ay isang perpektong palabas ng katayuan. Nag-toast si Carlos na parang corporate announcement kaysa isang pagbati. Parang binibigyan nila si Juanito ng karangalan na sumali sa kanilang dinastiya. Inilarawan ng maid of honor si Juanito bilang tunay na tao mula sa totoong lugar, na parang pinupuri siya sa pagtitiis ng mahirap na simula. Maganda ang lahat, perpekto ang tunog, pero nakaupo ako na parang bisita sa kasal ng estranghero, at ang estranghero ay ang anak ko. Halos hindi ako kinakausap ni Juanito buong gabi. Bukod sa mabilis na handshake at salamat sa pagpunta, tatay, abala siya sa networking, nakikipag-usap sa mga contact ni Carlos, nakangiti ng magalang at tumatawa kasama ang mga tao na ilang buwan lang ang nakakaraan.
ay hindi pa kilala ang pangalan niya. Habang nakaupo ako at pinapanood ang anak ko, yung batang minsang tumulong sa akin ayusin ang tumutulong na gripo, yung tumatawag agad pagkatapos ng malalaking pagsusulit para ibahagi ang resulta, yung mahigpit na humawak sa kamay ko nung libing ng kanyang ina, napagtanto kong parang estranghero na siya sa akin. Biglang tumayo si Anita mula sa head table para mag-toast. Nakatayo siya ng may kumpiyansa ng isang taong kailanman ay hindi kinailangang pagdudahan ang kanyang halaga o lugar sa mundo. Tahimik ang silid habang itinaas ang mga baso at nakatuon ang mga mata sa kanya. Magandang gabi po sa inyong lahat, panimula niya. Ang boses ay sumasalamin sa bawat sulok ng ballroom ng walang kahirap-hirap. Kami ni Carlos ay labis na nagagalak na tanggapin kayong lahat habang ipinagdiriwang natin ang magandang pagsasanib ng aming anak na si Evelyn at ng kanyang bagong asawa, si Juanito. May mahinhin na palakpak, hindi sobra, parang social na reflex lang. Napansin ko na binanggit niya ang pangalan ni Juanito na para bang bago pa rin sa kanya. Nang unang ipakilala sa amin ni Evelyn si Juanito, dagdag niya, namangha kami sa dedikasyon niya sa medisina at sa pagiging totoo niya. Nakakapreskong makilala ang isang tao na parang hindi pa natatamaan ng mga pressure ng mundo ngayon. Yung salitang totoo ulit. Parang si Juanito ay isang kaakit-akit na antigong nadiskubre niya sa thrift shop, isang novelty. Patuloy siyang ngumiti, walang naantalang salita. Siyempre, kapag dalawang pamilya ang nagsasanib, palaging may panahon ng pag-a-adjust. Maraming natutunan kami tungkol sa iba't ibang kultura, iba't ibang pananaw, iba't ibang pamumuhay. Pumikit siya saglit habang nakatingin sa paligid at nang marating ang tingin niya sa table 12 kung saan ako nakaupo, napalilibutan ng mga taong halatang nadagdag lang sa listahan ng bisita dahil sa obligasyon. Hindi dahil sa pagmamahal. Kumpiyansa kami na mag-a-adjust si Juanito ng maayos sa mga tradisyon at pamumuhay ng aming pamilya. At umaasa kami na sa paglipas ng panahon, gagawin din yon ng kanyang pamilya. Ang pagbabago ay maaring hindi komportable, pero sa grasya at pasensya, maaari tayong lahat umunlad ng sama-sama. Parang suntok iyon sa dibdib. Ang pamilya niya mag-a-adjust, parang kami ang kailangang baguhin. Parang pasanin na dinadala ni Juanito, isang hindi ka nais-nais na pamana, lumingon ako sa anak ko. Sana lang may bahagyang pagtutol, kahit isang palatandaan na naramdaman niya ang insultong nakatago sa maganda niyang mga salita. Pero ang nakita ko ay tahimik na pagtango, sang-ayon siya. Nagpalakpak ang mga tao sa buong silid. Itinaas nila ang kanilang mga baso kay Anita na parang nakatanggap siya ng nakakaantig na papuri, imbes na isang nakatagong paghuhusga. Pinarangalan nila ang kanyang kagandahang loob, ang kanyang pagtitiis, ang kanyang kabutihan sa pagtanggap kay Juanito at sa pamamagitan nito sa akin. At may kumilos sa loob ko, hindi ito galit, hindi eksakto, mas malalim pa, mas malamig, isang tahimik na determinasyon, ang pakiramdam na kapag na-realize mo na tapos na ang panahon ng pagtitiis, tumayo ako, hindi biglaan, hindi para magpasikat, pero sapat ang bagal para mapansin ng mga tao sa paligid. Hindi ito para putulin ang okasyon, kundi para ipahiwatig na may magbabago. Inaayos ko ang aking kurbata, yung suot ko sa libing ni Jennifer at sa graduation ni Juanito sa med school. Nilinaw ko ang lalamunan. Patawarin ninyo ako, sabi ko, at pumuno ang boses ko sa lugar ng kalmadong autoridad na nagmumula sa dekadang pagtugon sa mga emergency sa ospital na puno ng gulo. Tumahimik ang buong silid, hindi dahil sa paggalang, kundi dahil sa gulat. Walang inaasahan ito. Nag-atubili si Anita, bahagyang nabigo ang ngiti bago ito muling lumakas. Siyempre Manuel, sabi niya na parang matamis na sirup ang tono. Gusto naming marinig ang ama ni Juanito. Parang pinapayagan niya ang isang bata na magsalita sa mesa ng mga matatanda.
Dahan-dahan akong naglakad patungo sa harap ng silid. Ang marmol na sahig ay umalingaw-ngaw sa ilalim ng mga sapatos ko. Nararamdaman ko ang 300 mga mata na nakatuon sa akin. Mga politiko, mga executive, mga influencer, lahat nagtataka kung ano ang gagawin ng lalaki mula sa Table 12. Mukhang gulat na gulat si Juanito, namutla si Evelyn. Nagsimula nang tumayo si Carlos, marahil hindi sigurado kung kailangang manghimasok. Nakarating ako sa gitna at lumingon sa madla. Isang ballroom na puno ng mga piling tao sa lungsod, nakasuot ng seda at damit na terno, nakahinga ng malalim. Maraming salamat sa inyong pagdalo, panimula ko, matatag at mainit ang boses. Napakahalaga nito para kina Juanito at Evelyn na narito kayo, kasama nila sa araw na ito. Huminto ako sandali, pinapahinga ang sandali. May ilan na yumuko ng bahagya, may iba na nagpalitan ng tingin. Si Anita ay nagsalita tungkol sa mga hamon ng pagsasanib ng dalawang pamumuhay at nais kong tumugon doon. Lumingon ako at hinarap ang kanyang mga mata, ibinigay ang pinakamagandang ngiti na kaya ko. Tama siya, ang kasal na ito ay pagsasanib ng dalawang magkaibang mundo. Dalawang pamilya na may ibang pananaw sa buhay. Tumango siya, naghihintay ng pasasalamat baka kahit papano'y puri. Pero sa mga nakalipas na buwan, marami akong pinag-isipan tungkol sa respeto, tungkol sa kahulugan nito, tungkol sa pinanggagalingan nito, at kung ang halaga ng tao ay dapat sukatin sa laki ng kanilang bank account o sa laman ng kanilang pagkatao. Naririnig ang tunog ng natutunaw na yelo sa mga baso, ganun kahinahon ang silid. May tinatago akong sikreto, ipinagpatuloy ko, isang bagay na ipinagkatiwala sa akin ng yumaong asawa ko bago siya pumanaw. Itinago niya ito sa akin ng maraming taon, hindi dahil hindi siya nagtitiwala sa akin, kundi dahil alam niyang maaaring magbago kung paano kami tinitingnan ng iba o kung paano namin tinitingnan ang aming sarili. Inabot ko ang aking jacket at inilabas ang nakatiklop na dokumento, isang bank statement na pinrint ko noong umaga. Anita, sabi ko, kalmado pa rin, nakangiti. Sinabi mo na umaasa ka na mag-a-adjust ang pamilya ko sa pamumuhay ninyo, natatayo kami sa pagkakataon. Dahan-dahan kong tinupi ang papel, huwag kang mag-alala. Nakaka-adjust naman ako ng maayos mula noong minana ko ang $75 milyong mula sa asawa ko, 6 na buwan na ang nakararaan. Itinaas ko ang statement para makita ng mga kalapit na mesa. Napanganga ang mga mata, bahagyang bumuka ang mga bibig. At sa unang pagkakataon buong gabi, hindi alam ng silid kung ano ang gagawin. $75 milyong, iyan ang iniwan sa akin ni Jennifer, matatalinong ininvest sa loob ng 3 dekada. Maaari ko sanang bilhin ng buo ang country club na ito. Maaari ko sanang bayaran ang kasal na ito ng 100 beses nang hindi man lang napapawisan. Ngunit ayokong igalang ako ng mga tao dahil lang sa numero sa bank statement. Gusto kong malaman kung sino ang magpapakita ng respeto sa akin kahit hindi nila alam na mas malaki ang pera ko kaysa halos lahat sa ballroom na yon. Ang katahimikan na sumunod ay parang kulog, walang gumalaw, walang hininga, walang tunog, isang nakapangingilabot na katahimikan na nakabitin sa hangin. Nawala ang kulay ni Anita sa mukha, tumingin si Carlos sa papel na parabang maaaring sumabog ito. Mukhang manghina si Evelyn. Ngunit ang mukha ni Juanito ang pinakamasakit na makita ko. Hindi lang siya nagulat, may kakaiba sa mga mata niya, isang biglaang matinding linaw. Parang bumura ang ulap at nakita niya ang bagay na matagal na niyang nakikita. $75 milyong, sabi ko muli. Kalmado kong tinupi ang papel at inilagay sa bulsa ng aking jacket. Mula sa investments ng aking asawa, itinago sa akin sa karamihan ng aming pagsasama. Maaari kong bilhin ang buong lugar na ito. Maaari akong magsulat ng tseke para sa kasal na ito gamit ang sobra. Huminto ako,
Hinayaan ang katotohanan na lumangoy sa nakatingin na silid. Ngunit hindi ko ginawa dahil kailangan kong malaman sino ang magpapakita ng respeto sa akin kapag inakala nilang ako ay isang lalaki lang na may simpleng trabaho at karaniwang buhay. Ibinaling ko ang tingin kay Anita at ngayon nakuha ko na ang sagot ko. Karamihan sa inyo ay tratuhin ako ng eksakto kung paano ko inaasahan. Parang isang tao na hindi kabilang dito. Isang bagay na itinutulak sa likuran at hinahawakan ng tahimik. Isang abala na kailangang ngiti ang maayos para sa itsura. Nahanap ni Carlos ang kanyang tinig. Manuel, hindi namin alam. Hindi, sabi ko ng matatag. Hindi nyo alam at yan ang problema. Tiningnan ko ang buong ballroom. Hindi nyo alam kung sino ako, kaya malaya kayong humusga sa akin. Inilagay nyo ako sa pinakalayong mesa, parang isang malayong pinsan na ayaw asikasuhin. Bumulong kayo tungkol sa aking pinagmulan na para bang dinadala ko pababa si Juanito. At malinaw nyo na ipinakita ang presensya ko ay isang bagay na kailangang ayusin, hindi ipagdiwang. Huminga ako at tumindig ng mas matangkad. Buhay ko. Nagtrabaho ako gamit ang kamay ko. Pinanatili ko ang ospital para makapagsalba ng buhay ang mga doktor. Hindi ako kailanman nahihiya doon, kahit saglit lang. Pinalaki ko ang anak na naging isang mahusay na pediatric surgeon. At nagpakasal ako sa isang babae na inialay ang buhay sa pagtuturo sa mga bata kung paano magbasa, magsulat at maniwala sa sarili nila. Lumalakas ang boses ko. Hinding-hindi ko kailangang mayaman para ipagmalaki kung sino ako. Hindi ko kailangang tanggapin para maramdaman na ako ay mahalaga. Pero ngayong gabi ay pinanood ko ang sariling anak ko na tahimik na nakatingin habang tinatrato siya ng mga biyenan niya na parang hindi karapat dapat makita ang ama niya. Ibinaling ko ang tingin kay Juanito. Basang-basa ang mga pisngi niya, malaya nang pumapatak ang mga luha. Juanito, sabi ko ng matatag, ikaw ang aking pinakamalaking kagalakan. Mahal kita ng higit pa sa alam mo, pero mas maganda ang pagpapalaki ko sa iyo kaysa dito. Tinuruan kitang makita ang tao kung sino sila, hindi kung ano ang meron sila. Tinuruan kitang ipagmalaki ang ating mga pagpapahalaga, hindi itago sa kahihiyan. Tahimik na umiyak si Evelyn sa kanyang mga kamay. Unti-unting bumagsak ang perpektong araw niya, bulaklak sa bawat bulaklak. Mukha silang nais nang mawala sa sahig ni Anita at Carlos. Kaya ito ang gagawin ko. Sabi ko, kalmado sa kabila ng bigat ng sandali. Umalis na ako. Babalik ako sa bahay kung saan pinalaki ko ang anak ko. Kung saan minahal ko ang asawa ko. Kung saan natutunan ko ang tunay na halaga sa buhay. Lumakad ako ng isang hakbang at muling lumingon. At Anita, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa pamilya ko na mag-a-adjust sa pamumuhay ninyo. Matagal na kaming namumuhay ng buong buo, mayaman. Iba lang ang sukatan namin ng yaman. Naglakad ako patungo sa labasan. Makapal ang katahimikan, paghusga at hindi makapaniwala sa likod ko. Habang papunta sa kotse, narinig ko ang mabilis na mga yabag sa kalsada. Tatay, hintay! Pakiusap, hintay! Huminto ako pero hindi agad lumingon. Hindi ko kaya, hindi pa. Lumapit si Juanito, maluwag ang tuksedo niya at nagliliparan sa hangin. Nanginig ang boses niya sa emosyon. Tatay, patawad. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Hindi ko nakilala ang sarili ko. Pinayagan kong tratuhin ka nila na parang nasa ibaba tayo. Pinayagan ko at hindi ko pinigilan. Dahan-dahan akong lumingon sa kanya. Muling nabasag ang puso ko. Alam ko kung bakit mo ginawa, sabi ko. Nahulog ka sa mundo nila, naniwala kang mas mabuti ang kanilang paraan. Nakalimutan mo ang pinanggalingan mo. Umiyak na siya ng todo, hindi iniisip kung may nakakakita. Tama ka. Nawala ako sa sarili ko at pinakamalala, nakalimutan ko ang tungkol sa iyo. Nahihiya ako sa lalaking nagturo sa akin ng lahat ng mabuti. Nanginginig ang boses niya. Bakit hindi mo kailanman sinabi ang tungkol sa pera? Bakit hinayaan mo akong makita kang nagsisikap sa loob ng maraming taon?
Dahil tama ang nanay mo, sagot ko. Ang pera, nagpapabago ng tao. Ang pagiging malapit dito ay nagbago sa iyo, Juanito. Maiisip mo ba kung ano ang mangyayari kung lumaki kang mayaman? Gusto naming matutunan mo ang halaga ng pagsisikap, ng kababaang loob, ng dangal. Tahimik kaming nakatayo habang naririnig ang malayong tawa at tunog ng mga baso mula sa ballroom. Tumingin si Juanito sa akin, naghahanap ng direksyon. Ano ang gagawin ko ngayon? Tumingin ako sa kanyang mga mata. Ngayon, ikaw ang pipili. Ikaw ang pipiliin kung sino ang gusto mong maging. Ikaw ang magdedesisyon kung magiging lalaki ka ba na itinaguyod ng iyong ina at ako o ang lalaki na gusto ng mga Navarro na maging ka. Pinalinisan ni Juanito ang mukha gamit ang likod ng kamay niya, lumambot ang kanyang mukha habang unti-unting lumilinaw ang kanyang pagkaunawa. Kailangan kong bumalik doon, mahinang sabi niya. Kailangan kong harapin sila. Oo, sagot ko. At kung paano mo haharapin ang mga susunod na mangyayari, iyon ang magtatakda kung sino ka magiging lalaki. Paglingon niya patungo sa club, tinawag ko siya ng isang beses pa. Juanito. Huminto siya at lumingon, may halong takot at pag-asa ang mga mata. May isa pa akong hindi nasabi sa'yo. Natahimik siya, halatang iniisip kung ilan pang sikreto ang dala ko. Hindi lang pera ang iniwan ng nanay mo, sabi ko. May iniwan siyang mga tagubilin, espesipiko. Gusto niyang gamitin ang pera para sa isang bagay na tunay na mahalaga. Isang bagay na sumasalamin sa mga pagpapahalaga na itinuro namin sa iyo. Kinuha ko mula sa jacket ko ang isa pang nakatiklop na papel. Hindi ito financial statement, kundi isang sulat na isinulat mismo ni Jennifer sa malinis at maingat niyang pagsusulat. Gusto niyang gumawa ng isang foundation, paliwanag ko, isa na magbibigay ng buong scholarship sa mga batang galing sa pamilyang nagtatrabaho, mga batang nangangarap maging doktor, guro, ininyero, mga batang may talento at puso pero walang sapat na pera. Ibinigay ko sa kanya ang sulat. Naniniwala siya na ang karakter at talino ang mas mahalaga kaysa pribilehiyo. Gusto niyang bigyan ng totoong pagkakataon ng mga bata, gaya ng hiling niya na sana'y may ginawa para sa iba noon. Napaluhod muli ang mga mata ni Juanito, pero hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa paghanga. Planado na niya lahat, sabi ko. Gusto niyang tawagin itong Manuel and Jennifer Torres Foundation, ang aming legasya, isang paraan para bigyan ng iba ng kinabukasan na tinulungan niyang itayo para sa iyo. Tumango si Juanito, walang masabi, pero ito ang bahagi na mahalaga sa iyo, dagdag ko. Gusto niyang maging bahagi ka balang araw, hindi lang bilang pangalan sa board, kundi bilang leader, bilang isang taong naiintindihan ang pagkakaiba ng pagmamay-ari sa pera at ang pagiging alipin nito. Tumingin ako sa matataas na bintana ng country club. Sa loob, nagpapatuloy ang handaan, patuloy ang pag-iingay ng mga baso at tsismisan tungkol sa sandaling tumayo ako. Ngayong gabi, sabi ko, pinakita mo sa akin na hindi ka pa handa para doon. Pero tunay kong inaasahan na balang araw magiging handa ka. Nakatayo si Juanito, ang mamahaling tuksedo niya ay kulubot at nakalimutan na luha sa pisngi, unti-unting nauunawaan ng lahat. Hindi lang ang nangyari nung gabing iyon, kundi pati ang mga nangyari sa mga nakaraang buwan. Kung paano siya unti-unting nakalimot kung sino siya talaga. Paano ko ito aayusin, tatay? Mahina niyang tanong, paano ko babalikan? Ikinamot ko ang balikat niya. Nagsisimula iyon sa pagbabalik mo doon at pagsasabi ng katotohanan. Umupo kayo ng asawa mo at pagdesisyonan kung anong uri ng buhay ang gusto ninyong buuin. Ipinaalala mo sa sarili mo kung paano ka namin pinalaki. Natratuhin ang bawat tao ng may dignidad, hindi dahil sa taglay nila, kundi dahil sa kung sino sila. Huminto ako para hayaang tumagos ang mga salita. At kung hindi maintindihan iyon ni Evelyn, baka natutunan mo ang isang mas mahalagang bagay, ang pagkakaiba
ng pag-ibig at kaginhawaan. At ginawa ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi nagawa. Niyakap ko siya ng mahigpit. Yung yakap na palagi kong ibinibigay noong bata pa siya at natatakot sa panaginip. Mahal kita, Juanito. Hindi iyon magbabago kailanman. Pero hindi ako mananahimik habang pinapababa ako ng mga tao, pamilya man o hindi. Sumakay ako sa kotse at nagmaneho sa tahimik na mga kalye ng Southeast DC, dumaan sa mga row houses kung saan ako lumaki. Sa ospital na pinagtatrabahuhan ko ng mga dekada para mapatakbo ang mga sistema at sa lumang simbahan kung saan kami nagpakasal ni Jennifer sa isang simpleng seremonya na nagkakahalaga ng $300 pero puno ng pagmamahal. Pag-uwi ko sa aming bahay, ang bahay na pinagtibay namin ni Jennifer at pinalaki namin ang anak namin, ramdam ko na ang bigat ng gabi, pero hindi ito pagkatalo. Ito ay kaliwanagan kung sino ako, kung ano ang tunay na mahalaga, at ang malaking pagkakaiba ng pagkakaroon ng pera at pagkakaroon ng halaga. Umupo ako sa dati kong recliner kung saan minsang tinulungan ko si Juanito sa kanyang science homework, kung saan si Jennifer ay nakaupo at nagmamarka ng mga papel, at kung saan pinanood namin ang live stream ng pagtanggap niya ng diploma sa med school nung pandemya. Ang pera? Totoo yon, $95 billion, unti-unting lumago sa loob ng 3 dekada. Higit pa sa kaya kong gastusin, pero ganun din ang pangarap ni Jennifer. Ang Manuel and Jennifer Torres Foundation ay higit pa sa ideya. Ito ay misyon. Isa na magbubukas ng pinto para sa mga batang may pangarap pero walang seguridad. Mga batang tulad ni Juanito dati, mga batang tulad ko dati, bago ako tumigil sa kolehiyo para alagaan ang may sakit kong ina. Mga batang kailangan lang ng taong naniniwala sa kanila. Naalala ko muli ang sinabi ni Anita tungkol sa pag-a-adjust sa bagong pamumuhay at sa sarili niyang paraan. Tama siya. Kailangan kong mag-adjust, pero hindi sa kanilang bersyon ng yaman, sa isang mas makabuluhang bagay, ang responsibilidad na dala ng kapangyarihang makagawa ng pagbabago. At ngayon, gusto kong itanong sa iyo, kung ikaw ang nasa aking kalagayan, ano ang gagawin mo? Sabihin mo sa comments, gusto kong marinig mula sa iyo. At kung naantig ka ng kwentong ito, pakiusap, i-like, i-share at ipasa ang video na ito sa isang taong kailangang makarinig nito. Maraming salamat sa pakikinig.